Ang Nutcracker. Noong unang panahon, isang malamig na umaga ng Pasko, ang tahanan ng pamilyang Stolbaum ay napapalibutan ng mga naggagandahan at nagniningning na mga dekorasyon. At may isang malaking Christmas tree na may kumukuti-kutitap na mga ilaw. At biglang may kumatok sa pintuan. Clara, tingnan mo kung sinong nasa pinto. Si Clara ay nagmamadaling bumaba sa hagdan. Nagbabaka sakaling makita ang isang espesyal na tao. Tunay ngang espesyal ang taong ito. Tio Drosselmeyer! Ho ho ho! Maligayang Pasko, prinsesa. Tio, hindi na ako bata. Hindi na mahalaga yon. Ikaw pa rin ang muntigong prinsesa. Si Tio Drosselmeyer ay isang toy maker. Bawat taon ay ginagawa niya ng mga makatotohanang laruan si Clara at ang nakababata niyang kapatid na si Fritz. Iniingatan na tinatago ito ni Clara sa kanyang damitan. Mayroon siyang mga latang laruang sundalo, pirata, balerina, horse riders at marami pang iba. Tito, anong laruan ang ginawa mo para sa akin? Oh, ngayong taon, Fritz, ay meron akong regalo sa'yo. Ngunit kailangan mo munang maghintay ng gabi bago mo ito buksan. Oh, sige na po, Tito. Ang tagal pa bago gumabi. Pakiusap, please. Buksan na natin ito. Kayo talagang mga bata. Si Clara ay hindi na makapaghintay ng hating gabi. Gustong-gusto na niyang buksan ang kanyang regalo. Hindi siya natiis ni Drosselmeyer kaya ibinigay na niya ito. Sabik na binubuksan ni Clara ang kanyang regalo. Sa lahat ay ito ang pinakakakaiba niyang natanggap. Ang regalong kanyang natanggap ay isang nutcracker na may nakakatuwang muka, pulang ilong at manipis na bigote. Hindi pa siya nakatanggap ng ganitong laruan sa buong buhay niya. Labis ang kanyang galak sa nutcracker at nagsimula siyang laruin ito. Nang si Fritz naman ang nagbukas, nakita niya sa loob ang isang mandirigmang daga. Ito'y mukhang delikado dahil sa bungi-bungi ngipin ito. Grabe, mukha itong totoo. Clara, tingnan mo. Mukhang galing pa siguro to sa gera. Ngunit si Clara ay hindi nakikinig. Mayroong kakaiba sa kanyang laruan. Kaya hindi na maalis ang kanyang tingin sa mga ito. Hahaha, grabe, sobrang pangit. Hindi, Fritz. Mukha lang siyang kakaiba. Oh, wag na kayong mag-away, mga bata. At tama siya, Fritz. Ang maging iba ay hindi masamang bagay. Ito ang eksaktong rason, kaya ibinigay ko ito sa iyo, Clara. Alam kong makikita mo ang ganda ng nutcracker kahit mahaba ang ilong at malapad ang noo. Matapang ang batang ito. Hindi laging ganito ang itsura niya, alam mo ba? Anong ibig mong sabihin? May kwento? Sabihin mo sa amin. Tayo muna'y umupo. Noong unang panahon, mayroong reyna na pinapanatiling malinis ang kanyang palasyo. Ngunit sa di kasiyasiyang araw, natisod ang kanyang kasangbahay sa carpet. At ang pader sa dining area ay napalibutan ng cream. Ang lakas sa loob mong sirain ang palasyo ko. Mga gwardya, itapon siya! Dahil doon, nagalit ang kasambahay. Napakasarili mo. Wala kang pakialam sa mga nagtatrabaho sa'yo. Hindi mo nakikita ang ganda ng mga bagay. Pagsisisihan mo ang araw na ito. Pero makikita mo, isinusumpa kita, Reyna. Hahaba ang iyong ilong at lalaki ang iyong ulo. At dahil dyan, tanging sa pagbasag lang ng pinakamatibay na nut ay babalik ka sa dati mong anyo. Ang reyna ay humikbing umupo. Oh, hindi ang itsura ko! Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko alam kung paano bumasag ng nuts. Paano ko malalaman ang pinakamatibay na nuts? At biglang dumating ang isang nutcracker. Oh, pero kaya ko. Gagawin kong lahat para sa'yo, aking reyna. Kaya binasag ng nutcracker ang matibay na nut. Agad-agad nawala ang sumpa, ngunit... Anong nangyari sa mukha ko? Ang ilong ng nutcracker ay humaba kasabay ang paglaki ng kanyang ulo. Ngunit ang reyna ay walang pakialam.
ang pangit! Hindi ka nababagay sa maganda kong palasyo. Umalis ka na! At ang Nutcracker ay pinaalis. Grabe naman, hindi to patas. Napakalupit ng Reyna. Sang-ayon ako. Ngayon alam mo na kung bakit ganyan ang itsura ng Nutcracker. Hindi sa kanya. Akin ang Nutcracker na yan. Sa sobrang kagustuhan ni Fritz sa Nutcracker, ay nagsimula silang mag-away. Hinila nila sa magkabilang dulo hanggang sa masira ang mga braso nito. Iniwan ni Fritz ang laruan. Hindi, Nutcracker ko yan. O pamangkin kong Clara, ngayon ay Pasko ng pagbibigayan. Huwag ka mag-alala, babalutin ko siya. Pero kailangan mo siyang itago sa ilalim ng Christmas tree buong gabi. Maliwanag. Si Clara ay hindi nakatulog sa buong gabing iyon. Iniisip-isip niya ang Nutcracker. Sa wakas, nilapitan at niyakap niya ang kanyang laruan. Nakatulog siya nakatabi ang laruang ito. Nagsimulang makarinig ng iba't ibang tunog si Clara habang natutulog. At nang buksan niya ang kanyang mga mata, biglang naglakihan sa kanyang paningin ang mga gamit nila sa kanilang bahay. Ang Christmas tree kung saan siya nakatulog ay biglang napakalaking puno na. Si Clara ay gising sa puntong iyon at napansin niya na wala talagang lumalaki. Bagkos, siya ang lumiliit. At sa mga oras na iyon, napansin niya na lumalapit sa kanya mga mouse warrior at ang mga kasama nito. Takot na takot siya at gusto na niyang tumakas agad, ngunit pinigilan siya ng mga malalaking daga. Nagsimula siyang manginig sa takot. Bigla din namang nabuhay ang Nutcracker. Oh, hindi, Clara. Nagmadaling pumasok ang Nutcracker sa kwarto ni Clara at tumayo sa tapat ng damitan nito. Makinig ka. Nasa malaking gulo si Clara. Kailangan natin siyang tulungan. Tara, sundan mo ko. Ang lahat ay tumakbo upang iligtas si Clara. Sa oras na nagtagpo ang landas sa mga daga at mga laruan, ay nagsimula na ang away. Dali-daling tumakbo palayo si Clara at nagtago sa likod ng Christmas tree. Mabangis na nakikipaglaban ng mga laruan laban sa mga daga, ngunit dumadami pa ang mga ito. Ang Nutcracker rin ay lubha ng sugatan. Unti-unti, ang mga daga ay pinalibutan siya. Oh, hindi ang Nutcracker ko! Nang makita ng mga daga ang kanilang leader sa sahig, kumaripas sila ng takbo. Ang mga laruan ang nanalo sa laban. Oh, Nutcracker, pakiusap! Imulat mo ang iyong mata, pakiusap! Habang siya'y umiiyak, ang Christmas tree ay nagsimulang lumiwanag. Kasabay nito, ang Nutcracker ay biglang nag-anyong prinsipe. Nakita ni Clarang nakatitig na pala siya sa prinsipe, mangha at masaya. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang Nutcracker. Nabasag mo ang sumpa, Clara. Nakita mo ang kagandahan sa likod ng aking mahabang ilong at malaking ulo. Ang marilag na prinsipe ay inalok ang kanyang kamay at nagsimula silang sumayaw. Nakamamangha ang kanilang pagsasayaw. Napagtanto ni Clara na unti-unti silang lumulutang sa hangin. Clara! Clara! Iminulat ni Clara ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig ng kanyang ina. Kinusot ang kanyang mga mata at sumulyap sa kanyang paligid. Maya-maya pa ay nakita niya ang laruang Nutcracker sa kanyang tabi. Ang kanyang ina ay nakatitig na may pagtataka. Si Clara ay nagtataka rin sa mga nangyari sa kanya. Dito ka ba natulog magdamag? Ina, mukhang totoo ang mga nakita ko. At ipinikit muli ni Clara ang kanyang mga mata. At masayang iniisip ang kanyang pagbabalik sa kanyang panaginip. Wakas.